여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, this is Sir Gerard and for today's video, ang pag-usapan naman natin is about, diba, tapos na yung registration. So ano na ngayon yung mangyayari? Okay? So sa lahat ng mga nakapasok sa registration, so 7,500 yun, diba? Bale, ang dami kasi nagtatanong sa akin, like, ano na yung mangyayari after nating makaregister? Paano natin malalaman na approve yung registration natin or uh, paano ba tayo magpo-proceed sa payment? Okay? So based on my experience, so after natin mag-register, i-open ulit yung website na yon. Okay? I don't know kung ibabalik dun sa eps.dmw.gov.ph. Bawa, nag-okay yung eps.dmw.gov.ph. Pwede nyo i-open doon using yung email tsaka yung password na in-input nyo nung registration. Okay? So, di ba, dun sa baba, meron siyang email address and then yung password, di ba? Yung dalawa. So, bali yun, pag ilagay nyo lang yon, email and then password, and then, papasok kayo dun sa pinaka-page niya. Makikita nyo dun yung mga tinype nyo, kung may mali ba doon, di ba? Kung tama ba yung mga tinype nyo sa passport, yung mga pangalan nyo. So makikita nyo lahat siya doon, yung ginawa nyo or yung tinype nyo doon. And then, sa baba, doon yung makikita kung qualified ka. Kung qualified ka, you will proceed to payment na. Ganun yung mangyayari. And then kapag ka disqualify, makita nyo rin doon na disqualified. And then nandun yung reason kung ba't ka na-disqualify. Okay? I don't know kung magbibigay sila ng chance dun sa mga like konting error, ganon. Minsan dati kasi nangyari na yun na ganon sila. Parang nagbigay ng chance dun sa mga nagkamali nung type, bawa sa pangalan, ganyan. Kumbaga pwede mo siyang i-edit ulit and then i-submit ulit. Okay? I don't know kung anong mangyayari. Pero sa tingin ko, magbibigay sila ng ganon kasi 7,500 nga lang yung nakapasok. Eh di kung halimbawa, nagkamali dun kalahati. Siyempre, di naman natin masasabi kasi nga, pabilisan, di ba? So, magpaparegister ba sila ulit, di ba? So, tignan natin kung ano mangyayari. Pero based on my experience, ganun ang mangyayari. Like for example, na-open ulit yung website, pwede nyong buksan yon using your email and then your password. Doon nyo na makikita yung mga pinagagawa nyo ng registration. Kung may mali, and then kung qualify ka, you will proceed to payment. Ang gagamitin is Maya. So sa mga student namin, kami rin yung nag-assist sa payment. Magsisend lang sila ng payment sa amin and then ako na yung bahalang magbabayad nung account nila. Kasi dito sa amin, sa K-Learn, isa lang yung password na ginagamit namin. Kaya pagka payment na. So dahil ako yung nagpo-process, hindi na kami mahihirapan. So bigay na lang nila yung email nila and then ako na yung magbabayad. Okay? So dun sa mga nagtatanong, ang next po na mangyayari, bali ngayon, i-evaluate nila muna yung mga application natin. Evaluate nila yon, titignan nila kung qualify ka, tama yung mga nilagay mo kasi dapat yung mga tinype mo doon or in-input mo doon sa form is magtatali or tawag dito, magma-match doon sa passport na in-upload mo. Okay? 'Di ba doon sa passport andiyan yung pangalan, middle name, last name, passport number, passport validity, ano din yung birth date, okay? And then, yung picture. Okay, so doon nila i-base yung mga tinype natin kung magma-match doon sa passport. So kung match doon sa passport, ibig sabihin, nothing to worry, qualify ka na sa sa exam this year. So ngayon syempre, so hindi lang naman registration ang kailangan nating problemahin, 'di ba? So yung registration is part lang yan ng process na kailangan nating pagdaanan para makapasok tayo dun sa pinaka-exam or para makatake tayo ng exam, okay? So ang pinaka-main process pa din, don't forget, is yung exam, okay? Exam pa din tayo kakaalaman kung talagang papasa kayo at makakaalis papuntang South Korea. So, a piece of advice dun sa mga naka-register, mag-aral kayo ng mabuti, mag-review kayo para makapasa kayo sa exam. Nag-offer kami ng review para sa mga self-study or sa mga napabayaan na ng learning center, hindi alam ang direction sa pagre-review. Nag-offer kami ng review
May konting bayad lang siya. Siyempre, this is a business. Pero hindi naman siya ganun kamahalan. Hindi naman tulad sa iba na sobrang mahal yung review nila. Okay? So, ngayon, 7,500 yung nakaregister. Alam mo ba na 3,000 lang doon ang final passer? Okay? So, 3,000 lang doon yung final passer. Okay? So, ibig sabihin medyo mataas ng konti yung passing score. Depende. Depende sa kanila. Pero syempre, konti lang yung kailangan. Ibig sabihin, mataas na score yung possible na maging passing score natin. Okay? Ito, share ko lang. Nung 2019, bago mag-pandemic, nagkaroon ng exam. Kahit i-search nyo, exam nung 2019. Okay? So, yung nakaregister doon is, let's say, 54 to 56,000 din ang nag-register doon. Pero ang announcement is 500 lang ang final passer. Okay? Kahit i-search nyo, tanong nyo sa DMW yung exam nung 2019. Okay? Bago mag-pandemic. So, ayun. So, nagpa-register sila. Halos lahat naman naka-register. And pero alam ng lahat ng passing na ang final passer is 500 lang. Okay? So, yung passing score nung 2019 is 27. Okay? So, isa ako sa mga nakapasa doon. Tapos, 4 sa mga student ko din nakapasa. So, mahirap yung exam na yun. Tapos, talagang magagaling lang talaga din masasabi ko yung nakapasa doon. Kasi, out of 50,000, let's say 50,000, di ba? 500 lang yung final passer. Kahit i-search nyo, kung mahanap ko nga yung PDF, papakita ko sa inyo. So, 27 yung passing score noon bago mag-pandemic. So, mas padami pa din ngayon kasi 3,000 yung final passer, di ba? Compare dun sa amin, yung last na exam ko, 2019. So, 500 lang kaming final passer. Bale, 1,000 yung pwedeng mag-skill test and then 500 yung pinaka-final passer. So, kahit pa paano, nakapasa tayo. Kasama tayo dun sa mga 500 na passer noong 2019. So, at least ngayon, 3,000, malaki pa din yung chance, di ba? Tsaka alam naman natin sa announcement, andyan naman lahat yung mga gagawin sa announcement, kung ilan yung papasa. So, kailangan galingan natin, okay? Hindi lang tayo parang aasa sa swerte or tsatsamba, ganun. Kasi hindi, imposibleng makatsamba ka kasi 7,500 na magte-take ng exam. And then, 3,000 lang yung kukunin nila, di ba? Tapos tsatsamba ka. So, eto, mag-offer kami ng review. Abangan nyo dito sa page namin or sa TikTok or dun sa Blue App. Okay? Basta hanapin nyo lang. K-Learn, Korean Language Training. Dalawa lang yung ilalabas dyan. Yung K-Learn Pampanga, 5,000 plus lahat yung followers yun, or likes doon. And then yung K-Learn Korean Language Training, nasa 50,000 po yung likes nun or followers nun. So, abangan nyo yung mga announcement namin para sa mga review kasi kailangan nyo talagang mag-review kasi 3,000 lang yung final passer. Okay? So, syempre, yung tsatsamba ka, malabo kasi mas okay na talaga yung meron kang proper na review. Okay? So, ngayon, alam nyo na, next step natin, hintayin lang natin mag-announce si DMW kung ano kung i-open na nila yung website para i-check natin yung mga nagawa natin. Pero sa tingin ko, i-open na lang yan for payment na. I don't know. Tignan na lang natin, okay? Tapos, huwag nating i-bash din si DMW. So, actually ako na ano din medyo na, nung una medyo na ano din ako, na ba't ganyan, ganyan. Pero syempre, di naman nila kasalanan yan tulad ng registration nung first day, di ba? So, syempre, ang nangyari kasi isang daming gusto mag-register tapos, yung iba, multiple device pa yung ginagamit kaya talagang masisira or mata-traffic talaga or magbabagal talaga yung website. Kaya syempre intindihin natin sila, so kasama sila sa process, di ba? Tayo yayaman sila, di ba? Doon pa din sila sa process, nag-a-assist sa atin. So wag natin silang i-bash, okay? So yun lang. Basta abang-abang tayo sa announcement ni DMW dun sa EPS Registry Division, yun yung pinaka ano niya. Tapos, review na. Kung wala ka namang maling ginawa dun sa registration, wala kang typo, kailangan mo na mag-start na mag-review kasi yung exam is March 3 to 28 na siya. So, kaya kailangan talaga mag-ready ka na. Okay? So, yun lang. Umaba na naman yung video natin. So, magti 10 minutes na naman siya. So, once again, maraming salamat sa panonood ng video. This is Sir Gerard from K-Learn Korean Language Training, your quality, affordable Korean language training since 2016. Have a nice day and good luck po sa ating lahat. Annyeong!